Hello mga paps, so another issue in Mio S40. So dito sa ating Mio S40, nung nag-start tayo, pinaandar natin siya. So gumana naman siya. So pag andar natin, so hindi pa tayo nakakalayo, biglang namatay yung ating motor. So tumigil siya. Tapos in-start ulit natin. So gumana naman hanggang sa nakauwi tayo ng bahay. So nung nakauwi na tayo ng bahay at maya maya gagamitin na natin, ayaw niya na talagang mandar. So wala siyang nawalan siya ng kuryente sa makatuwid. So dito binuksan natin, chinik natin yung kanyang mga wirings. So wala naman na naputol or natanggal. So ayan yung mga wires nya. So tinignan natin tong kanyang regulator. So yung regulator natin matagal na rin to, pero alam natin na hindi pa siya pasira kasi nga halos bagong bili ko pa to. So dito chinik natin kung bakit ayaw mag-start. So sinusi natin yung ating motor. Ano naman siya, may ilaw naman. So gumagana yung signal light saka yung ilaw. So ngayon pumunta tayo ngayon dito sa spark plug. Tinanggal natin yung spark plug nya. So dito yung spark plug yan, chinik natin yan. So nakita natin na goods naman yung kanyang mga spark plug saka itong spark plug cap. So nilabas din natin yung spark plug, tapos itinapat natin sa engine. Walang lumalabas na kuryente. So hindi talaga mag-i-start yung motor natin pagka walang kuryente. So ngayon nag-back tayo. So chinik din natin to, itong kanyang ignition. Ito yung ignition niya Tapos meron siya ditong diyan ang gagaling yung kuryente. So itong wire na to papunta to dun sa ating CDI. So ginawa ko, tinanggal ko to, tapos yan yung itinapat ko dito sa bakal. Saka ako pinadyakan, saka pino-start. Pero ganun pa rin, wala pa rin lumalabas na kuryente. So ngayon pumunta tayo ngayon dun sa CDI niya. So dito mga paps, nalaman natin na yung kanyang pinaka connection. So dito sa CDI niya, ito yung pinaka CDI, defective na. So ito yung CDI na order natin sa online. So yan siya guys. So pinalitan natin siya ng bagong CDI. So dito nagkaroon na siya ng kuryente. So dito kasi ang kadalasan nagiging sira ng motor natin, pag habang ginagamit natin bigla siyang namamatay. Tapos i-start natin siya, matagal siya ulit bago magsindi. So yun yung mga sign na pasira na yung CDI natin. So ngayon nag-decide tayo na palitan yung CDI. So yun, nagkaroon na ng kuryente yung ating spark plug. Kasi dito siya, ito yung wire na to. Yan, ito yung galing doon sa CDI. So dito yung kuryente na to, papasok siya dito sa ignition. Tapos maglalabas siya ng kuryente papunta doon sa spark plug. So dito, pagka wala lumalabas na kuryente, hindi talaga andar yung motor natin. So magbabak, kumbaga magbabak tayo sa connection. So lalabas niyo yung, pagka walang kuryente yung motor nyo, lalabas niyo yung spark plug, tapos itatapat nyo sa bakal, tapos saka nyo i-start or papadyakan nyo. Pagka walang lumalabas na kuryente, so magbabak kayo, pupunta kayo dito sa ignition, yung connection, ito yung sa likod nya, ibubunutin nyo yan. Dali lang naman bunutin yan, ihilahin lang natin yan. Yan. Pag nailan nyo, yan, ito yun yan, ito yung galing dun sa CDI. So lalagyan nyo yan ng wire,
Tapos i-start nyo. Kaya tapat nyo yan dyan sa pinaka-tornilyo lang. Gaganyan nyo lang. So medyo lalayo kayo kasi malakas ang kuryente nyan. So dito, nung napalitan natin ng bagong CDI, meron na siyang kuryente. So ibig sabihin meron na siyang maibabato dito sa ignition. So dito nalaman natin na yung CDI yung kanyang problema. Yan. So papakita ko sa inyo yung lumang CDI. So ito yung luma nating CDI. So nung tinanggal ko to, meron siyang leak. Ayun mapapansin niyo diyan. Ayun. Nasa bandang kaliwa yung leak niya. Ayun Ayun siya. So medyo hindi maganda yung amoy niyan pag inamoy nyo. So dahil siguro sa chemical na nasira na doon sa loob kasi electronics yung pinakaloob nito eh. So medyo may katagalan na rin tong Apido na CDI na to. Ito talaga yung nakakabit dito sa ating motor. So ngayon nag-order tayo sa online ng CDI. So nabili ko lang to ng mura. So kung sa mga motorcycle shop kayo order, medyo may price siya. Siguro mga nasa 700 kasi nga syempre meron na silang tubo doon. Pero dito ilalagay ko na lang sa video yung product na pinag-orderan natin para maka-order kayo. So dito guys, legit na seller to dito sa Indonesia. Indonesia kasi galing yung brand na to. So ilalagay ko na lang dito sa may view product na makikita nyo dito sa video. So yun lang mga paps, at sana meron kayo natutunan sa ating konting tutorial. Pagka nawala yung kuryente ng inyong motor, malamang na defective na yung CDI. Katulad nito, nung nakita ko yung CDI, nalaman ko na ito yung problema dahil nga meron siyang leak or yung amoy sunog na. So makikita nyo naman yan sa physical na ng itsura ng CDI. Yun mga paps, at sana meron kayong natutunan sa ating konting tutorial. So dito naman sa CDI, napakadali lang naman ikabit niyan. So ito lang naman yung pinaka-lock niya Pipindutin nyo lang to, tapos hihilain nyo na. So di-inject lang naman yan, isusok-sok nyo lang yan. So yan yung kanyang pin, nasa 6 yan. So yun mga paps, maraming salamat.